Ayan, usapang ano po tayo, mga ambisyon. Itapik nga natin itong pangarap, ha? Itong pangarap na jackpot, ha? Pangarap na jackpot ni Inday Duterte sa 2028. Kasi may mga naglalabasan na naman po ng mga survey-survey. Ayan. Ito, nasa balita na ito. O, yan, nakalagay dito. Rapi Tulfo, Sara Duterte, top polls Asia's 2028 Presidential Survey. O, yan. Ano ba ang ating lagay mga kasama ng Pilipinas tungkol sa politika sa eleksyon? Yan ang pag-uusapan natin. Ngayon, magandang pag-usapan itong si Sara Duterte. Kasi dito nga sa survey, ano ito, ginawa itong itong survey, March 6 to 10. So 34, ilang percent si Tulfo? O 35% si Tulfo, 34% si Sara Duterte, si Inday Takaw. Ngayon, ano ang sinasabi ng survey na yan? Yan ay survey. Pero sa nakikita natin, kung pagbabatayan po ninyo yung ground reaction, ako kasi nag-o-observe ako sa maraming social media pages, social media platforms, yung mga comment section, nakikita po natin na talagang yung dalawang major issue nitong nakaraan, itong issue ni Kibuloy Loy na may tililing, ha? Yung pastor naman Nyakol na talagang ang dami pong ano dito, no, mga biktimang lumilitaw, panggagahasa, pangre-rape, yang si Kibuloy, no? Lumalabas po na napakaraming protector na politiko at kasama sa protector ni Kibuloy, itong si Sara Duterte. Diba? Talagang nagbibigay siya ng statement ng mga pahayag pagsuporta kay Kibuloy. At hindi lamang yon, umattend pa si Sara Duterte sa parali ni Kibuloy. Makikita nyo, galit ang tao, ang maraming tao dito sa issue na to, kasi nakikita ng tao yung para bang pagbaliwala sa batas, nararamdaman ng mga mahihirap na tao na pagkagaya ni Kibuloy, na ganyan nga yung mga biktima na lumilitaw, na sinasabi ng mga biktima, ni-rape sila, niloko sila, pinagtinda sila, kung ano-anong mga kabalbalan ng ginawa. Ha? Mga sabi nating kademonyuhan, no? Sabi nating kademonyuhan. Yan ay ayon sa mga biktima. Tapos sinusuportahan ng mga politiko at isa na nga dyan si Sara Duterte, nagagawa nilang suportahan yan. Ang tao nakikita po yun. At ang tao na po frustrate. Maraming ang nagsisisi na sinasabi, ano ba naman yan? Ang yaman na nga ni Kibuloy, may impluensya na. Bakit sinusuportahan pa yan ng mga politiko kasama si Sara Duterte? So yun. Yun yung mga sentimiento na hindi naman nakikita sa survey-survey . Ngayon, yan po yung issue ni Kibuloy. Na ang gusto lang naman ng tao, si Kibuloy ay yung mga biktima magkaroon ng katarungan. Ngayon, ganito po yan. Sa issue naman po ng China, tingnan nyo rin si Sara Duterte. Wala siyang imik. Wala siyang imik kasi nakita po ng bayan na bulgar ngayon na si Duterte, yung tatay niya, na si Rodrigo Canor Duterte, ang naghudas sa Pilipinas. Si Duterte ay nagtaksil sa bayan sapagkat si Duterte ay nagkaroon po ng secret deal sa China. Yun na yung nabulgar mismo sa bibig ni Harry Roque na isa ring tuta ni Duterte at isa ring hudas. So, mismong galing sa mga tao ni Duterte yan, kay Harry Roque, yung paghuhudas ni Duterte sa China, nakipagkasundo si Rodrigo Duterte sa China. At diyan sa issue na yan, kahit si Sara Duterte tahimik, wala siyang imik. At iyan ay nakikita po ng tao. So makikita natin yung pangarap ni Sara Duterte ay wasak na, hindi po magtatagal ang kanilang popularity sa totoo lang. Mabigat ang mga issue na ito.
No? Kahit po yung ginagawa halimbawa, apektado rin si Sara Duterte nung 125 million confidential fund na hindi niya mapaliwanag kung saan ginastos. So, nakikita ng tao ito, sunod-sunod tong mga issue na to, at sa tingin natin, hindi lang naman survey ang batayan. Hindi lang po survey ang batayan ng damdamin ng tao, kundi yung aktwal na nangyayari sa mga issue. Hindi ito mahirap intindihin. Sinasabi nga dito sa survey, mataas daw si Rapi Tulfo. Di ba? Yan naman si Tulfo, bakit naman niya naging senador? Di syempre, dahil naman sa social media, sa kanyang vlog, dun sa kanyang mga show na tumutulong sa mga tao, di ba? Yun ang napapanood doon. Although kumikita ng malaki si Tulfo dyan sa social media, naging milyonaryo siya dyan dahil kada vlog niya doon sa mga pamilya na nai-iskandalo ni Tulfo, kumikita siya ng limpak-limpak na salapi sa Facebook, sa YouTube, di ba? Nagiging content. Pero kawawa naman yung mga biktimang pamilya. So, malakas pa siya sa tao ngayon. Si Sara Duterte, popular lang yung apelido. Pero makikita natin sa issue ni Kibuloy na pinoprotektahan nila, galit ang tao dyan. Siyempre nakaka-relate po ang mamamayan. Halimbawa ganito. Sino ba naman ang walang nanay? Halos lahat tayo, kundi man lahat, halos lahat tayo. May kapatid tayong babae. May pinsan tayong babae. Meron tayong kaibigang babae. Ang issue rape, ang issue panggagahasa, si Sara Duterte, kababaeng tao. Hindi dapat man lang yung simpatsya niya sa mga biktima bilang babae. Bilang babae lang, dapat yun ang inaasahan ng tao na makisimpatsya man lang. Pero hindi. Aaten pa sa rally ni Kibuloy, pinagtatanggol pa si Kibuloy na inaakusahan ng rape, panggagahasa, may mga lotion pa, nagmamasahe pa, may tinatawag pang night duty, mayroon pang bugaw-bugaw di ba? Binubugaw yung babae. Masasabing maswerte kayo pag ginalaw kayo kasi anak ng Diyos. Isipin nyo. May tinatawag pa silang spiritual wife. Spiritual wives, di ba? Matindi. Yung anak ng Diyos, may mga asawa, malibog. Sorry sa salita. Sana hindi tayo ma-plug down. Manyak, kumbaga. Yan. At nakita ng tao, manyak pinagtatanggol ni Sara Duterte. Kababaeng tao. Yun. Sinong dyan? Sinong maniniwala ngayon dyan, di ba? Puro ka L. L na L. Si Kibuloy. Hindi ba? Kaya sinasabi natin, darating ang panahon sa maikling panahon sa darating, mawawasak na ng tuluyan ang pangarap na jackpot ni Sara Duterte. Ang maka-jackpot sa Malacanang maging presidente. Hindi na po yan. Sa issue naman ng China, wasak na wasak din ang mga Duterte. Wasak po. Dahil nakita ng tao, traitor talaga Maraming ang mga DDS nagsisisi. Sabi nila, gusto namin dati si Tatay Digong, pero wala na Traitor ka pala Tatay Digong, ikaw palang Judas. Hindi na mabawi ni Roque yung sinabi niya. At kahit sila Amy Marcos, inaamin na nga na pinupuri pa nga ni Amy Marcos yung deal ni Duterte sa China. Kayo, ano sa tingin nyo? Mabango pa ba sa tao si Sara Duterte o sa survey na lang mabango? Di ba? Anyway, napakaaga pa nitong survey na to kasi 2028 pa itong eleksyon pero ngayon may survey na May mga bali-balita pa nga na si Sara Duterte ay tatakbong congressman. Naku po, makita mo ang pagkaganid, vice president ka na, tatakbo ka pang congressman. Kung totoo yung mga bali-balita na yan, kung totoo yan, na siya, I think parang nabanggit nga din yan na may plano siya sa 2025 election. Hindi lang specific kung anong tatakbuhan niya, kung mayor, governor, senador o congressman. Pero granting kung congressman yan, ang sigurado dyan, kung tatakbong congressman si Sara Duterte, aagawin niya, susundutin niya ang posisyon ni Romualdez sa pagka-speaker. Yan lang po yan. Ganyan lang po kadali yan na hindi yan mahirap i-analyze. Siyempre, kung congressman nga lang naman siya, 300 may gitang congressman,
kung wala siyang mabigat na posisyon, one of those lang siya. Para lang siyang palaka doon. Patalon-talon, di ba? Ganun na mga congressman na balimbing ng mga trapo eh. Parang palaka. Kung sinong malakas, patalon-talon yan. At kokak lang ng kokak yan. Ano yan? Umuoo lang, parang baka, parang palaka. Ano? Kung sinong makapangyarihan, oo nga. Kaya nga yung mga congressman na trapo, nung panahon ni Gloria, lahat sila na kay Gloria. Nung panahon ni Pinoy, lahat sila nag-LP, nagdidilaw-dilaw. O, yung mga politiko. Nung wala na si Pinoy, nung si Duterte na, lahat naman sila nag-Duterte na. O, di ba? O, nung wala na si Duterte, si Marcos na, nag-Marcos naman sila. Nag-Romualdez sila. Ganyan ang kalakaran ng mga congressman ng mga trapo. Balimbing yan, pare-parehas yan. Kahit anong administrasyon yan. Kaya nga nakakasukay ang kongreso kung tutuusin. No? Na ngayon ay binabatikos nga ng mga magkakapatid na mga Duterte na parabang kay linis-linis nila. Samantalang nung panahon ng mga Duterte, kasama din nila yung mga balimbing na mga magnanakaw na trapo na yan. Mga same, mga pare-parehong balimbing na mga magnanakaw na mga congressman, yan din ang mga congressman nung panahon ni Duterte. At in fairness, yan din yung mga congressman na mga magnanakaw nung panahon ni Pinoy. Yan din yung mga magnanakaw ng mga congressman nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Erap, nung panahon ni Ramos, di ba? Kahit nung panahon ni Cory. Minamana-mana na lang yan eh. Hanggang tumanda na yung isang congressman, papalitan ng anak, di ba? Yan lang po yan kasimple. O, di ba? Kaya nga, sa totoo lang, si Sara Duterte, kung magiging congressman yan, ano yan, kukuha yan ng posisyon sa Kongreso at malamang speakership ang kukunin niya. Yung po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Kaya, ewan natin kung matutuloy ang kanyang pagtakbo sa 2025 bilang congressman o kung anong posisyon niya. Pero definitely, nabubulok na po yung pangalang Duterte. Kasi nakita naman na ng mga tao no? Mapa-issue ni Kibuloy, mapa-issue ng China. O, Dante Asita, anong wasak ang mga Duterte? Baka ang paninira nyo, ang layo naman sa realidad at logic. Anong malayo sa logic at realidad? Di ba realidad na suportado ni Sara Duterte ang manyakol na si Kibuloy? Hindi mo ba nakita yon? O bulag ka, o tanga ka, di ba? O nagtatanga-tangahan ka, Dante Asita, anong paninira dun? Nahihiya ka ba? O, ayat may video si Sara Duterte, umaattend sa rally ni Kibuloy. Hindi naman paninira yun eh. Paninira ba yon? Na si Kibuloy ay sinasabi ng mga babae na ni-rape niya, na manyak, na nang-re-rape nga, may bugaw pa nga, di ba? At marami pang complaint dyan na pinagsusulisit yung mga tao. Lahat ng kabalbalan at mga kagaguhan dyan sa kulto ni Kibuloy ay nabulgar. At ngayon ngay, pinagtatanggol nila Robin Padilla, ni Bato, ni Bongo, ni Cynthia Anak Villar, ni Mark Villar, pinagtatanggol ni Amy Marcos. Kasama na nga yang si Inday Takaw. Ay siyempre, si Canor Duterte, siya pang ginawang tagapamahala ng mga properties ni Kibuloy nung kulto niya. Di ba? Si Duterte ang ginawang property administration nung kulto ni Kibuloy. Hindi naman fake news yan eh. Mga lahat yan, mga katotohanan. Kaya anong paninira dyan, Dante Asita? Baka lang nagtatanga-tangahan ka. Di ba? Anong paninira dyan? Hindi yan paninira. Kaya anong malayo sa realidad? Ikaw ang malayo sa katotohanan at realidad. Ang realidad sa inyo, yung mali, naging tama. Yung tama, naging mali. Yan ang nangyari. Nabaligtad ang mundo ng mga Dutards na makakibuloy. Kahit yung pagtatraidor ni Duterte sa China, nabuking na. Yan bang si Sara Duterte, nag-issue man lang ng matapang na statement against China? Sige nga, wala. May busal ang bibig niyan, Vice President yan. Walang sinasabi against China. Di ba? Pero kay Kibuloy, mabilis pa sa alas 4 kung sumuporta. Di ba? Sige. Yan ang katotohanan eh. Kaya wasak na po. Ang taong bayan naman, hindi habang buhay, naluloko yan. Nakikita din nila ang katotohanan. Lalo na't lumalakas itong bunyog,
Tayo hindi tayo kayang pigilan ng mga vlogger-vloggeran dyan sa kanto. Mga vlogger-vloggeran na yan. Mapa Marcos, Mapa Duterte ng mga vlogger. Bakit? Kasi tayo walang pinoprotektahan politiko Mapa Marcos, Duterte, basta kawalang yaan, kapalpakan, binabanata natin. Diretsuhan tayo dito. Wala tayong pinoprotektahan dito. Basta bayan ang ating pinoprotektahan dito. Inang bayan, yung kapwa Pilipino. Yung kabutihan ng bayan at katotohanan lamang. O, di ba? At sa tingin ninyo, madami na tayong namumulat at nakikita ng tao, sunod-sunod na balita, China, Kibuloy, China, Kibuloy, paulit-ulit na lang. Nakikita ng tao, nagagalit na ang tao. Kahit yung pagkabuang ni Kibuloy, tignan nyo yung mga comment. Bakit may naniniwala pa dyan kay Kibuloy? Ang mga katarantaduhan ng mga sinasabi, di ba? O kaya dyan, makita mo, pinili nila yan Pinili ni Sara Duterte, kampiyan si Kibuloy. Pinili niyang protektahan si Kibuloy. Samantalang, talagang best friend naman ng tatay niya yan. Pinili niyang manahimik sa issue ng China. In a way, kumakampi sa China si Sara Duterte. Sino ngayon ang may kasalanan dyan? Sila mismo. Sila mismo, pinapakita na nila ang tunay nilang kulay. Ang naglalantad ng tunay nilang kulay ay mismo mga Duterte at nakikita ng tao yan. Mga Dutards na lang naman ang mga tanga-tangahan at bulag-bulagan Kayo na lang mga Dutertards. Mga panatiko ni Kibuloy, mga panatiko ni Duterte ang nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan kayo sa katotohanan, nakitang-kita na. Ba't ang tiyaga ninyo sa kasinungalingan? Pinagtatanggol nyo ang mali. Kahit sa issue ng China, sa issue ni Kibuloy, sa issue ng korupsyon, yung confidential fund ni Inday Takaw na ginastos niya yung 125 million, nabuking yan inamin na nga niya. 11 days lang ginastos ni Inday Takaw yung kanyang yung pera ng bayan. 11 days, 125 million. Isipin nyo. At nung panahon ng mayor siya ng Davao, mayor lang itong si Inday Duterte, si Takaw. 480 million ang confidential fund. Taon-taon. Hindi one time Every year. Taon-taon. 400 million, 480 million. Kahit panahon ng COVID. Mantakin nyo, may krisis na ang bayan. May COVID crisis. Ang mga tao walang trabaho. Pero si Sara Duterte pala, tuloy-tuloy ang confidential fund sa Davao. Napakawalang hiya. Ngayon na lang naman nabubulgar yan lahat ng mga government agency noon, alam ko kinuha yung mga budget, pinagbabawasan. May mga ginamit na pondo sa COVID, nakatakot-takot naman ang mga korupsyon dyan Mga hocus-pocus, di ba? Yung panahon ni Duterte, lockdown, puro kabalbalan Pati mga face mask, face shield, pinagkakwartaan ng tao. Binentahan tayo ng face mask, hindi naman pala kailangan. Face shield, di ba? Yung face shield. Ako, nakailang face shield ako nung nabili, hindi naman kailangan. Ang kumita lang dyan, yung mga supplier ng mga matatakaw sa kwarta. Sa gitna ng krisis, nagugutom ang tao, inilockdown ni Duterte, lockdown dito, lockdown doon. Naalala nyo naman siguro yan. Hindi yan fake news. Di ba? Habang pala si Sara Duterte, panahon ng COVID, i-search ninyo, katotohanan niyan, panahon ng COVID, 480 million taon-taon ang confidential fund. Saan dinadala ang kwarta? Naghihirap ang tao, pasasa sila sa confidential fund. Nabuking po yun. Ilang bilyon yun. Si Polong Duterte, 51 billion ang pork barrel. Saan dinala ang kwarta? Panahon ng tatay nilang Judas. Saan nyo dinala ang kwarta ng bayan, Polong? 51 billion. Ang kapal ng mukha, di ba? Kita nyo na. Kaya si Sara, ang mga Duterte, yung apelidong Duterte, wasak po yan. At dito, hindi to fake news. Katotohanan to. Maniwala man itong mga Dutards o hindi, yan ay katotohanan. Kaya ang pinakamaganda na lang mga Dutards, tanggapin nyo na ang katotohanan. Winalangya ang bayan ng mga Duterte. Yan, hindi imbento yan. I-google nyo na lang. Baka naman tatanga-tanga pa kayo sa pag-google, di ba? Yung nagtatanggol dyan kay Inday Takaw tsaka sa mga Duterte,
O wag na nga. Wala na, di nyo na kayang ipagtanggol ang kasinungalingan. O, mula sa issue ng korupsyon, waldas-waldas sa pera ng bayan, sa paghuhudas sa issue ng China, pakikipagsabwatan sa China, pakikipagsuporta, pagprotekta dito kay Kibuloy na manyakol, ayan, Duterte lahat yan. Walang fake news dyan. Oh. May fake news ba dyan? Oh. O, di ba? Ay, ewan ko lang kung tanga-tangahan ng mga Dutards, di ba? Ako naman, sabi nila, Kulex, ang brutal-brutal mo naman magsalita kailangan masyado na niloko ng mga Duterte ang taong bayan Kaya sabi nila, paninira. Walang paninira dito sa Kulex Vlog. Walang paninira sa Bunyog. Sa totoo lang tayo. Inaamon ko nga yung mga Dutards O, yung face shield na lang. Yung face shield. Magkano yun? Umabot pa 60 pesos yun. Nabili ko. Naging 40 pesos. Naging 20 pesos na lang isa noon. Oh. Pero ilang face shield ba nabili nyo? Hindi naman pala kailangan yun pinagkakwartahan lang tayo sa COVID. Oh, yung issue ng PhilHealth. Madaming issue dyan. Pagsasabi, COVID daw. Yun naman pala, hindi COVID Namatay lang sa ibang sakit Oh, pinagkakwartahan na naman yung pera sa PhilHealth, di ba? Ilang bilyon yun. Sinabi, namatay sa COVID, hindi naman, di ba? Sana may nakulong dyan Oh, yung issue ng Parmali, panahon din ng COVID yan Nakakuha ng kontrata, bilyon-bilyon, napakalit na kumpanya. Nasa na ba yung nakulong ba yan? May nakulong ba dyan? Yung mga tao-tao ni Bongo yung budget dyan, USEC dyan, sa DBMPS. Di ba tao ni Bongo yon, yung Christopher Lau na yan? Nasa na ba yan? Nakakulong na ba yan? O, maya nga kayo, Parmali, PhilHealth, COVID, face shield, mga katarantaduhang yung motor na may hahati pa nung ano bang tawag doon? Yung divider sa motor, dami-dami nagsisemplang. Mga katarantaduhan yan. Mga pagla-lockdown ni Duterte, di ba? Kahit sari-sari store, kahit vendor ng gulay, nagtitinda ng isda, kahit maliit na lugawan, lahat sarado Kahit construction worker, hindi makapagtrabaho. Bawal lumabas. Samantalang yung mga pogo ng China, ng mga sugalan, pwede sila mag-operate. O, isipin nyo, priority ba yung mga pogo na sugalan kahit panahon ng COVID? Utya, mga pogo-pogo na sugalan ng mga inchik. Di ba totoo yan? O, sinong hindi naapektuhan sa COVID? Sa katarantaduhan ni Duterte. O, di ba? Mayor pa si Inday Sara naman noon, namumungalan. Kumbaga, grabe ang kanyang confidential fund. Tapos yung tatay naman niya, presidente. Ito naman si Polong, congressman, 51 billion naman ang 51 billion ng pork barrel. Grabe, no? Confidential fund, pork barrel, mga COVID fund, lahat yan Pinagsamantala ng bayan. Winasak tayo. Sinong hindi na-apektuhan dyan? Sinong magsasabi dito hindi na-apektuhan sa mga lockdown? Sampalin nyo ng tsinelas yung pagmumukha nyo. Kung sabihin nyo hindi kayo apektado dyan sa kapalpakan ni Duque, kapalpakan ni Roque, kapalpakan ni Duterte. Na yan nagpalubog ng ekonomiya di ba? Sa totoo lang, pinasarado ABS-CBN, dami na ngang walang trabaho, dinagdagan pa. Tapos yung mga frequency ng ABS-CBN, ang nakinabang, yung kumpanya ni Villar, nakasabwat naman nila. Ang kapal ng mukha, pinasarado mo ABS-CBN, papakinabangan ng Villar, tsaka yung isang frequency, pinakinabangan ng SMNI ni Kibuloy. Yan ang katotohanan. Ang dami na ngang walang trabaho nung panahon ng lockdown na COVID ni Duterte yung palpak, dinagdagan pa ang walang trabaho. Di ba? Paano paninira ba yan? Hindi yan paninira. Kaya ito, pag naisip ng tao ito, ganito pala kawalang niya ang ginawa. Paano yan? Tapos ngayon, ayan na, panahon na ng paniningil ng tadhana, yan na, naimbestigahan na si Kibuloy. Naimbestigahan na ang SMNI, di ba? So, yun na lang po mga kabunyog. Hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa Bunyog Pagkakaisa, tuloy ang laban. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.